Ang SDA Corporation ay isang piki na simbahan, walang tamang aral na itinatag ni William Miller, virtual founder Ellen G. White. Bawal uminom o kumain ng soft drinks, Coke o Royal. Bawal magkape. Anong aral yan? Walang tamang aral yan. Umalis na kayo dyan. Aral yan ng tao ni Ellen Gold White. Bawal sa inyo ang larawan o ribulto, pero gumawa kayo ng larawan o ribulto. Ikis pa rin kayo, mga SDA Corporation. Nagmamarunong lang kayo ng debate. Wala namang ebidensya. Kulang naman. Pero believe din ako sa inyo kasi gumagamit kayo ng history. Okay yan at nakipag-debate kayo. Pero walang tamang aral ang inyong religion. Nitayo ni Ellen Gold White, isang tao, isang babae, at ang babae ay bawal mamuno ng isang pananampalataya. Umalis na kayo dyan. Bawal sa Biblia yan. Kailan ba kayo magbago? Pag huli na ang lahat? Come back now to the Catholic Church, founded by Jesus Christ. Ingat-ingat mga kapatid! Kayo mga protestante, nagyayabang kayo na binabasa ninyo ang buong Biblia. Magaling na kayo sa Biblia. Sinusunod ninyo ang buong kautusan na nasa Biblia. Mali. Kahit anong gawin ninyo. Dahil ang original na aklat o Biblia ay 73 books. Sa inyo, 66 books lang. Binawasan ninyo ang Biblia noong 18th century. Kaya naging 66 books. Halimbawa, magbigay ako sa inyo ng bersikulo Sirach 7:33, ang pag-iisip sa mga patay na o pag-alala sa kanila. Sinusunod ninyo yan? Wala. Hindi ninyo sinusunod yan. Kaya kahit anong basa ninyo sa banal na kasulatan, sa aklat na yan, na ginawang banal ng Iglesia Katolika, siya ang nagdeklara na Holy Bible yan. Kahit anong basa ninyo, kahit anong sunod ninyo sa inyong 66 books lang, mahirap ang kaligtasan sa inyo. Unahin nyo muna mga kapatid, ang simbahan bago ang gawa. Bakit kayo takot sa history? Ikaw, ako, wala naman sa Biblia, hindi tayo nakasulat sa Biblia. Hindi ba tayo totoo? Yang mga presidente natin sa Pilipinas, yang mga bayani natin sa Pilipinas, hindi nakasulat sa Biblia. Hindi ba yan totoo? Yang mga presidente sa ibang bansa, mga prime minister sa ibang bansa, hindi nakasulat. Hindi ba yan totoo? Yang mga scientists, philosophers, inventors, hindi nakasulat sa Biblia. Hindi ba yan totoo? Lagi nating tatandaan na ang Biblia ay isa ring history. Bible is also history, maliban sa Word of God. Kaya, yung mga encyclopedia, world history, ay mga book of facts. Yung mga ginagamit sa mga doctors, ginagamit sa mga engineers, ginagamit ng mga abogado, hindi yan nakasulat sa Biblia. Hindi ba yan totoo? Nakasulat sa Job 8:8, read the history books and see. Bakit hindi nyo gamitin? Kayo lahat mga protestante, gamitin nyo ang inyong mga utak. Test every spirits. Huwag kayo paluloko sa mga pastor ninyo. Pinapirahan lang kayo niyan. Mauubos ang inyong mga yaman yan. History is also important para malink ka, para mapatunayan yung nakasulat sa Biblia, para masuportahan yung nakasulat sa Biblia. Nag-aaral kayo mula elementary hanggang college. Nag-aaral kayo ng history kasama ng inyong mga subject. Pero pagkatapos nyo, napunta lang kayo sa ibang sikta, ibang relihiyon, hindi na kayo naniniwala ng history? Wow naman! Gamitin nyo ang utak nyo. Ano na ba ang pumasok sa inyong mga utak? Mag-isip-isip na kayo habang maaga pa. Wake up, Protestants! Let's go! Ang turing ng mga kapatid natin na mga protestante sa mga kamag-anak nila, kapatid, kaibigan, o kahit sa kanilang mga magulang, ay ginawa na nilang hayop. Dahil pag namatay na, nawala na sa mundong ito,
hindi na nila inaalala. Hindi na nila iniisip at isinapuso. Alam niyo kung bakit? Dahil yun ang doktrina ng mga protestante. Doktrina na walang tamang aral. Wala sa Biblia. Biruin nyo yung mga tatay at nanay nyo, mawala na sa mundong ito. Hindi nyo na inaalala. Yung iba nagsabi inaalala daw. No. That is your doctrine of your religion. Paano kayo maliligtas niyan? Ito ang totoo. Mga tamad kayo, mga protestante. Ang MCGI or Members of the Church of God International na itinatag ni Eliseo Soriano dito sa Pilipinas ay isang piki na simbahan. Si Eliseo Soriano ay isang tao. Maraming religion ang napagdaanan bago siya nagtayo ng simbahan o paniniwala na tinatawag niyang MCGI o ang programang Dating Daan. Paano siya maging members of the Church of God na nasa unang siglo? Sino ang magpapatunay? Sabihin, Biblia? Kinopya lang ang Biblia na lingwahe o mga words na yan para iparehistro sa government? Si Eliseo Soriano ay hindi inuutusan yan ng mga apostoles. Paano mag-claim na members of the Church of God na nasa, sinabi niya sa Korinto? Mayroon ba kayong mga MCGI? Marami ba kayo doon sa Korinto? Mula 1st century hanggang ngayon, isa lang ang religion doon. The Catholic Church. Walang MCGI. Yung founder ninyo nawala na. Sumunod si Daniel Rason. Nasaan na siya? Parang hindi ko na nakikita sa social media Siguro sa mga news, mga balita, programa sa TV. Pero sa pagpapalaganap ng mga bersikulo o sa Biblia, hindi ko nakikita Sinong kasunod ni Daniel Rason? Sinong mamuno? Kapatid o kamag-anak? Sinabi niyong pantas si Eliseo Soriano? Mali. Mali si Eliseo Soriano. Mga research niya, mali. Mali ang ibang research ni Eliseo Soriano. Basta high school lang ang research. High school din ang utak. Yung mga kaparian natin sa Katoliko, matagal yan nag-aaral. Pinag-aralan talaga nila lahat. Sa inyo, Eliseo Soriano, hindi nga nakagraduate ng high school yun. Tapos, ginawa pa ninyong sugo. Sugo? Wow. Umalis na kayo dyan. Come back to the Catholic Church, founded by Jesus Christ in 33 AD or AD 33 na siyang gumawa ng Biblia, nag-compile ng Biblia. Let's go! Guys, nakoy nakita nga post ba kabahin bitos pag-celebrate nato sa Valentine's Day. Naay nag-post diha nga ingon si ay ang Valentine's Day kuno dili iya sa Ginoo. Kani sila no tanan na lang yung gimbuhaton nato no sa Katoliko dili iya sa Ginoo. Naunsa na kani sila. Abi ninyo ang pag-celebrate sa Valentine's Day na siya gihandom. Paghandom na ni Saint Valentine. Pero dili nato na tukion no. Mo focus na sa context ung unsay gi atong gi-celebrate. O arita focus sa unsay atong gi-celebrate no. Kana siyang adlaw nag-celebrate adlaw sa gugma. So dili siguro na sayop kay ang Ginoo gugma baya, no? So daghang klase sa gugma, gugma sa imong kagalingon, gugma ngadto sa imong isigkataw, gugma ngadto sa imong kaaway, gugma sa pamilya, sa imong igsuon, mga ginikanan, no, silingan, labaw sa tanan gugma ngadto sa Ginoo. So dili na sayop, no? Ug maghisgot ta gugma. Pero mahimo nang siyang sayop, makaingon ta nga dili sa Ginoo kung ikaw imong gamiton sa dili tarong. Like for example, minyo ka, nakaisawa, nakaibana. So dapat ang imong gugma adto nimo i-celebrate sa imong pamilya, sa imong asawa, sa imong bana, sa imong mga anak. So dihang napita, dili na sala. Pero kung inyo ka, unya nag-celebrate kag Valentine's Day, unya ang imong gikuyog, ang imong kabit, kana mo'y dili na maayo. Makaingon na gyud nga di na gina sa Ginoo. Dako na gina siyang sala. Ug ari sa tas manag-uyab, kung gi-celebrate na nimo kauban sa imong hinigugma, no, nangaon mo, nag-chill-chill mo, nag-date, tagag flowers, chocolate, ana, ngadto sa imong uyab, kay higugma man nimo siya, aw kana okay ra na. Pero mubuhat na mo dili maayo, musubra na mo sa limitasyon, kana mo'y dili na maayo.
Okay, kung manag-uyab pa mo, dili pa mo minyo, niya mo sobra na mo sa inyong limitation diha sa inyong gibati, kana makaingon ta nga dili na nasa Ginoo. Pero ang pag-celebrate sa Valentine's Day, imong gugma gidedicate nimo sa insakto nga tawo, kana way sayop ana. Ikahimuot gyud nas Ginoo. Kay gugma guna, gugma ngadto sa insakto nga binuhat, dili sa sayop nga binuhat.